Dinumog na naman tayo ng mga kliyente natin mga boss. Mahaba na naman ang pila dito sa barbershop ko. Talagang pinipilahan tayo mga boss dahil sa galing natin gumupit. Isa sa mga pumila ay itong si Ate Imelda. Si Ate Imelda ay matagal na nating loyal na customer. Hindi po ito siya nagpapagupit kahit kanino kundi sa akin lang. Kaya naman nung pumunta tayo ng Manila ay ang tagal niyang naghintay sa akin. Dapat buwan-buwan talaga itong si Ate Imelda nagpapagupit. Pero dahil nawala tayo dahil pumunta tayo ng Manila, 3 buwan siyang naghintay sa akin. Kaya naman ngayon nagupitan ko na rin siya sa wakas. Year nga pala ang gupit niya mga boss. At ito ay hindi ginagamitan ng gunting, kundi puro tining scissor lang ang ginagamit ko sa buhok. Dating kulot ang buhok nitong ni Ate Imelda pero nang dahil sa katitining scissor namin, natuwid na siya. Regular din siyang nagkukulay ng buhok gawa ng puro puti na rin ang buhok. Ang ginagawa ko nga pala dyan mga boss ay siniseksyon ko ang buhok niya bago ko tinining scissor. Section by section mula ilalim hanggang sa taas pa ibabaw. Dahil nga gamay na gamay ko na ang buhok niya, hindi na ako nahihirapan pang gupitan siya. Dahil nga regular ko na siyang customer, kada buwan halos nagpapagupit siya sa akin. Kaya alam ko na kung anong style ng gupit ang buhok niya. Kaya naman ganun na lang kadali para sa akin ang gupitan ng buhok niya dahil gamay na gamay ko na nga itong buhok niya. Bukod sa pagiging expert natin sa mga gupitan, mapalalaki man o mapababae, talagang expert tayo dyan sa paggugupit. Kaya sisiw na sisiw sa akin yung mga gupit na yan, lalo na sa babae, sa mga style ng mga buhok ng mga babae, kung anong klaseng gupit. Mahaba man yan o maikling buhok, kayang-kaya natin gawin yan mga boss. Kung napapansin nyo ay bakit puro tining scissor lang ang ginagamit ko sa buhok ni Ate Imelda. Gaya ng sinabi ko kanina, ang buhok dati ni Ate Imelda ay kulot na kulot at makapal na makapal. Pero dahil sa tining scissor, yun lagi ang ginagamit namin sa paggugupit sa buhok niya. Numipis ang buhok niya at naging straight. Sa regular namin na pagtitrim sa buhok niya, naging maganda na ang buhok niya. Nasa ibabaw na pala tayo mga boss nagugupit. Kung mapansin nyo mula ilalim hanggang ibabaw, puro tining scissor lang talaga ang ginamit ko dyan. At dyan naman nagsiseksyon na tayo para dito sa gilid niya. Binasa ko muna ng kaunti para makita natin kung saan ang parting makapal na dapat nating tanggalin. Dahil nga puro tining scissor ang gamit natin, kailangan makita natin kung saan ang parting makapal. Kailangan ng matinding skills para makuha mo ang ganitong klaseng gupit. Biruin mo, gugupit ka ng puro tining scissor lang ang gamit mo. Paano mo maaayos ang gupit? Kasi pag ginamitan mo ng gunting ang buhok niya, hindi bumabagay sa kanya. Magseksyon na nga pala ulit tayo dito sa taas mga boss. Saka natin guntingin pesa-isa ang bawat seksyon. Paninipisin ang bawat hibla ng buhok. Strand by strand ang ating ginagawang pagpapanipis mga boss. Kaya naman kuhang-kuha natin ang gupit na ganito para sa tingin nyo mga boss, ano ba ang tawag sa gupit na to? Kasi pinanipis ko lang talaga itong buhok niya. Hindi ko alam kung anong itatawag ko dito. Layer ito kung medyo mahaba at shaggy naman kung mahabang mahaba na. Para itong pixie cut kung tawagin noong araw. Noong uso pa ang mga emo at ang mga layer-layer ng mga buhok kagaya ng F4 ng Mature Garden. Pero mas close ito sa tawag na pixie cut o yung gupit na patusok-tusok. Pwede rin nating matawag ito na layer kasi naka-layer naman talaga siya. Lahat ng sides pati bangs ay puro tining scissor lang ang ginamit ko dyan. Kita mo naman ang nipis na ng buhok niya samantalang ang kapal-kapal ng buhok niya. Nagpaalam nga pala ako dito kay Ate Imelda na bibidyohan ko ang gupit niya kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano ako gumagawa ng ganitong klaseng buhok at ganitong klaseng gupit. Kung baguhan ka lang na barbero o manggugupit ay hindi mo malalaman ang ganitong teknik. Pwedeng panipisin ang buhok na makapal at pwedeng itong maging straight sa katagalan habang lagi niyong tinitrim buwan-buwan. Kasi sa pagtitrim buwan-buwan nawawala ang mga kulot-kulot at nami-maintain yung pagiging straight ng buhok. Kailangan lang ng magandang teknik para makuha mo yung ganitong gupit na dating makapal na buhok ngayon ay naging manipis na siya. At may natutunan din ako sa buhok nitong ni Ate Imelda kasi dati talagang kulot ito. Dahil sa ginawa namin na lagi kaming nagtitrim buwan-buwan, napansin ko na unti-unting naging straight ang buhok niya at numipis na hindi kagaya dati. Kaya naman natutunan ko rin na ganito pala ang teknik para numipis ang buhok at maging straight na. O siya, hanggang dito na lang mga boss kasi ang dami pang nakapila rito sa barbershop ko. Maraming salamat po sa mga customers natin.